Kaya nga, ang ginawa ng XXX ay pinili na lamang ang mga bahagi nito na pwedeng suriin. Sa umpisa ng bidyong iyon na napasa kamay ng XXX, wala pang mga tao nakikita. Sa halip, isang higaan na may puting unan at kobre kama at isang lampshade ang nasa shot. Mapapansin na tila inaayos pa ang posisyon ng kamera dahil gumagalaw ang nakikitang framing. Maya-maya pa, mula sa gilid ng lente, isang lalaki ang nakitang naglakad papunta sa kama at saka naupo. Kumpirmadong yon nga si Dr. Hayden Ko. At dahil sa pagkakasunod-sunod na nangyaring mga eksena, hinihinalang siya ang nag-aayos ng pwesto ng kamera na hindi naman masabi kung nakatago o hindi. Muling tumayo si Hayden. At pagbalik nito sa kama, may dala-dala na siyang isang bote ng mineral water. Ilang minuto matapos gumamit ng cellphone, isang babae ang nakitang tumabi sa doktor. May kadiliman ang kuha pero sinasabing yun raw si Katrina Halili. Hindi matukoy sa bidyong iyon kung alam ng sexy star na may kamera sa kwartong yun. Hindi kasi tulad na nakita sa version 1 na tumitingin si Katrina sa kamera. Sa version 2, hindi nakitang tumingin o kumuway sa kamera ang babae hanggang sa matapos ng maselang eksena sa kwartong iyon na tumagal ng halos 24 na minuto. Magalaw ang simula nitong bidyong may titulong Brazilian Model Hayden Ko na naka-upload din sa ilang video streaming sites. Malinaw na inaayos ang anggulo ng kamera na mapapansing nasa isang madilim na bahagi ng kwartong iyon. Ilang sandali pa, nagpakita na si Dr. Hayden Ko sa kamera. At dahil sa pagkakasunod-sunod na mga eksenang iyon, ipinapalagay na siya ang siyang taong nasa likod at nag-aayos ng kamera. Maya-maya pa'y biglang nagtanggal ng damit ang doktor at pagkatapos ay nawala na siya sa framing ng kamera. Mataas kasi ang anggulo ng kamera kaya tanging ang bahagi lamang nito na may air conditioner ang nakikita. Ilang saglit lamang, dalawang ulo ang nahagip ng kamera. Ang isa ay si Hayden at ang isa ay ang tinutukoy na Brazilian model na sa mga usap-usapan sa website ay sinasabing menor de edad raw. Nangyari nga noon ang mga eksenang hindi na maaring ipakita sa telebisyon. Pero sa dulong bahagi ng video, muling nakita si Hayden na lumapit papunta sa kinaroroonan ng kamera at pagkatapos ay pinatay ang kamera. Bagamat sa mga napanood na eksena ay hindi matukoy kung nakakubli ang kamerang ginamit at kung alam ng kanyang kasama na may kamera doon, malinaw na si Hayden lamang ang lumalapit at nag-aayos sa anggulo ng videocam na nakapwesto sa madilim na bahagi ng kwartong iyon. Isang baguhang artista naman ang tinutukoy na kasama ni Dr. Hayden Ko sa dalawang bersyon ng video na sunod naming sinuri. Sa unang bersyon, makikitang may pintuang bahagyang nakatabing sa kamerang nagre-record. Maya-maya, bahagyang bumukas ang pinto at nagpakita na sa kamera ang isang walang saplot sa katawang si Dr. Hayden Ko. Noy nahagip na rin sa video ang isang babaeng noy nasa kama. Tila hindi napakali doon si Hayden habang palakad-lakad siya sa silid. Maya-maya'y naupo ito sa kama at tila sinipat ang pwesto ng kamera. Saglit na nag-usap ang doktor at ang baguhang artista. Pero ilang saglit lamang, muling binalikan ni Hayden ang kinaroroonan ng kamera. Pansinin na bigla na lamang nag-zoom in ang lente ng kamera para mas maging malapit ang kuha. Dahil sa pagkakasunod-sunod na eksena, malinaw na si Dr. Hayden ang nag-adjust ng kamera na nasa likod ng isang pinto. Kalaunan, humantong rin sa maselang eksena ang tagpong iyon. At pagkatapos nga ng mga sandaling iyon na hindi na maaaring ipakita sa telebisyon, sa huling bahagi ng version 1 ng video, binalikan ni Hayden ang kamera at saka ito pinatay. Halos ganun rin ang naging eksena sa version 2 ng video.
Hindi nagkakalayo ng anggulo at makikitang nasa likod pa rin ng pinto ang kamera. Gaya ng nakita sa unang bersyon, binabalik-balikan ni Hayden ang kamera para ayusin ang pwesto. Habang abala sa paggamit ng laptop, ang kasama niyang baguhang artista na nauna nang nakita sa version 1 ng video, lumapit si Dr. Hayden sa pintuan at ibinukas pa ito na mas maluwang para mas malawak mahagip ng kamera. Pagkatapos, tinabihan ng muli ni Hayden ang babae at saka minasahe. Saglit na napalingon ang babae sa direksyon ng kinaroroonan ng kamera na noong unay natatabingan ng pinto. Subalit wala siya naging reaksyon, para bang walang nakita. Kaya nga nagpatuloy ang pagre-record ng kamera hanggang sa muling maulit ang mga tagpong lubhang malaswa para ipalabas sa telebisyon. Sa mga bidyong ito na aming napanood, makailang ulit naming napansin ang tila paggalaw ng focus ng kamera kahit pa hindi naman lumalapit sa aparato si Dr. Hayden at ang kasama niyang babae. Ibig sabihin ba nito'y may iba silang kasama sa kwarto? Upang ipaliwanag sa mga manonood kung bakit nakitang nagbabago-bago ang focus ng kamera, nagtanong kami sa isang eksperto sa video. Naka full auto siya. Pati yung focusing is auto. Kung ano yung na-determine kasi noon ng camera na maliwanag na part, doon siya nagpo-focus. Yung nakita kong video kasi, steady lang naman yung camera. At saka sa audio, yung audio, nasot kahit paano sana may maririnig kang kaluskos doon sa likod. Wala naman. Kasi everything is full auto. Kumbinsido rin ang naturang video expert na dahil sa pwesto ng kamera na tila ba nakakubli sa likod ng pinto. Posible umanong hindi talaga alam nitong baguang artista na may kamerang nakatutok sa kanila noong mga oras na yon. May portion doon na parang may napansin siya. Parang siguro for a brief moment, siguro mga 2-3 seconds siyang nakatingin na gano'n. Nakita ko rin yon. Nagkaroon siya siguro ng ano doon, na kung ano yon. Na-curious siya doon kung ano yon. Siguro malamang may nakita siyang umilaw na pula or something, pero after a while, binaliwala rin niya eh.